Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema? Abogado ito Imagine, abogado ito. Yan ang problema. Kasi hindi nyo alam kung marunong ba ito sa ruling ng korte o abogado lang ito ng corporate. Ang daming sinasabi ng witness pero bago siya bitawan itong si Senador Escudero, ginisa muna siya. Dahil hindi niya malaman kung ano yung tinutumbok dito eh. May maraming provision. Hindi natin alam kung ano yung sinasabi niya at hindi niya rin matandaan at hinanap pa dito sa kanyang record kung ano yung sinasabi niya. Noong tinanong siya ni Senador Escudero kung alam mo ba yung mga nasa saad dyan sa sinasabi mong dokumento, may knowledge ka ba? Natamemi ho ang mama. Tignan niyo, panoorin niyo. Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po. Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? See? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa? yes po, Your Honor, failure to liquidate. According sa kanyang interpretasyon. Ngayon, alam mo, lalabas naman ang katotohanan eh. Dahil nandito sa papel eh. Di ba? Yung 8.1, 8.2, 8.3, hindi natin mabasa lahat yan eh. Kung hawak-hawak lang natin yung papel dyan. Yung 8.2 basahin natin. The proceeding section is without prejudice to the filing of appropriate criminal charges under existing laws against the erring official or employees. Dito, tinutumbok dito kung halimbawa ba na hindi maipasa yung mga dokumento, saan ba nakapaloob? Magkakaroon ba ng failure, kagaya na itong 8.3, failure of AO, to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by and duly authorized officer shall be prima facie evidence that has put such missing fund or property to the personal use and benefits. Hindi niya alam kung kaninong kaso yung tinutumbok. Samantalang kahapon niya pa sinasabi yan, yung prima facie na yan, kahapon pa niya pinagsasabihan, hindi niya alam kung kaninong kaso yan. Ano nyo? Pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o Sa hindi. pool. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? Abogado ito Imagine, abogado ito. Yan ang problema. Kasi hindi nyo alam kung marunong ba ito sa ruling ng korte o abogado lang ito ng corporate. Hindi kasi niya kayang explain dito kay presiding judge o presiding officer kung ano ba talaga at sino ba yung accountable dito. Failure of AO. Refiling clause, all circular memorandum rules, regulation, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and supersede accordingly. Yan ang dapat malaman din natin kung ano talaga ang kakainit na nato sa kwento na ito. Kasi lumalabas, kwentuhan na lang ito Wala ho silang napapatunayan kagaya na sinabi ni Senator Marcos kanina doon sa pagtatanong niya dito sa witness. At ganoon din sa tanong ni Senator Robin Padilla. O tuloy natin to. As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, ng criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, po. pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. Diba? At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since nire-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Ayan dyan papasok yan Failure of AO to liquidate any public funds. Ano ba sabi niyo? For which he is accountable upon demand by and duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has push missing funds or properly personal use and benefits. Oo, anong gagawin dyan? Sasoli ba yan? Sasoli ba? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Wala. Yes po. Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po. Yes po, Your Honor. Wala na. Bago bitawan, nag-isa muna siya. Hindi niya alam kung ano yung nakasaad talaga doon. Ayun ang mahirap 'Di ba? Pag mga ganito. Tignan natin kung ano ho, yung paano ginisa rin ni Senador Amy Marcos itong mamang ito.
Dito sa puntong ito, tinanong ni Miss Amy Marcos, nag-isa ho rin ang mama rito dahil sino ho ba ang mananagot? Ang tanong ni Ate Amy dito, kung halimbawa misappropriation yung pondo, misuse of pondo, sino ang dapat managot? Laging sagot ng mama dito, according to the joint circular, ang dapat managot daw ay, panoorin nyo. Tapos noon, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Ayan Diba? kung sino. Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. Ayan na naman sila sa joint circular na yan. Ayan na naman sa provision na yan. Pero kung halimbawa tatanungin mo, bakit kay BP Sara sila nakatingin? Diba? Sino ba kasi ang tumanggap ho ng budget? Sino ba ang tumanggap ng pondo? Diba? Yun ang tanong dun eh. So, dapat, hindi sila nakatingin kay BP Sara kung meron naman talaga nakalagay dyan sa joint circular na yan, na 2015, nakalagay naman ho dyan kung sino ang mananagot eh. Bakit lagi si BP Sara? So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Yan. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer Yan. dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. Maliwanag. Bakit naman kasi lagi nakatingin sila kay BP Sara? Kung meron naman naglalaman sa joint circular kung sino nang dapat managot, wag naman single out kay BP Sara. Yun ang gustong malaman dito eh. At lagi kasi sinasabi, ayon to the document, ayon sa joint circular, wala ho ba kayong alam na sabihin kundi nagdedepende kayo sa joint circular, wag na ho kayong maging witness dyan kung wala rin naman kayong mapapatunayan. Tama ho, di ba Ate Amy? Kung lagi nilang sasabihin according to the joint circular, yan ang sinasabi ng joint circular. Nung tinanong ka na ho kanina ni presiding judge, hindi mo malang masagot kung ano yung nilalaman, kung kaninong kaso yung pinag-uusapan. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Ayan Because na naman under the tayo. joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Liwanag. pero ang Palpal. sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCB Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lang. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yun po. Kapag Okay. sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. So anong gusto mong palabasin? Kasalanan ni BP Sara? Si BP Sara, wala naman siyang ano dyan eh. Ang sa kanya lang, yung mandato niya lang, kung ano yung pipirmahan niya, o kung ano yung kukunin, ganun lang. Pero yung anak ng tipakulong, di ba? Kahit ikaw naman siguro ang boss. Ito na, paliwanag natin ha. Ikaw ang boss,
ikaw ay may-ari ng kumpanya, o ano ba yung ilalatag lang sa'yo ng mga sekretary mo, yung mga bayarin, yung mga ganito, yung mga ganito. Lahat naman yan, pag miniting lang ni BP Sara yan, yun lang lalabas kung ano yung pag-uusapan. Pero yung mga ganitong bagay, hindi ho natututukan ng Vice President yan. Kaya yung mga paratang sa kanila, alam nyo naman, puro paninira lang yan, di ba? With respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng Joint Circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo andun Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun sa Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Halatang Senator halata Villar. itong O sige po. And kindly abogado ba yan? Ewan ko kung abogadong tunay kasi halatang halata naman talaga yung mama na yan, di ba? Di ba? Kung iisipin nyo, bakit kailangan mo pang, di ba, ang tanong lang naman dito, ano ba yung nilalaman? Ano ba yung paninindigan nyo patungkol doon? Nasa saad ba doon na talagang si Vice President Sara ang mananagot? Wala namang ganun, di ba? At wala pa rin naman napapatunayan. Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos kahapon, nung pinakita ng depensa, yung Si SARO Palpal na. si VP Binay noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Totoo yan. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun ba yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may Tama! clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VP Binay nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung Mababalat ginamit. na mamaya, Hindi tingnan po niyo. nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. Tama. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo Mm. yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming Grabe we ka don't naman. know ang COA? Ganun ba yun? Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung, yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Thank you, Senator Isipin nyo Judge Marcos. ayaw niyang tanggapin na itong si BP Binay ay nakatanggap po ng SARO. Ang SARO kasi, yan ay galing sa budget ng Kongreso, tama ba? Oo, hindi nila alam yan. Siguro, yung dati ganun ang tawag at ngayon siguro inibaho. Hindi natin na sigurado Kongreso at budget insertion madalas marinig ang SARO sa balitang pampolitika. 'Di ba? Ano ba yung pinag-aawayang confidential pa na yan? O pag-a-approve ba ng budget, nilagdaan ng Pangulo? Yan yung mga budget na kailangan na mapunta doon sa binigyan. Hindi naman kasalanan ng BP Sara na bigyan siya ng budget ni Pangulo, di ba? O tuloy, babalasahin ka ni Mamang Quezon. Marcos. Walang liquidation. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there is nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang,
wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may Simple. saro nga na pinakita sa iyo Tama. kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging Ang kulit no? Tuloy mo nga. rason, di ba? Apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator Ari po. Tingnan nyo, Kahapon ah. at mapatunayan nila. Ang sabi niya, hindi niya alam kasi nga, wala raw sa GAA. May saro nga eh. Ulit. Ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator Ivy. So, Next to interject is Senator Nagpapalusot kasi, di ba? Maya-maya, abangan natin yung pangalawang bugso ng panibagong witness galing pa rin sa COA. Alamin natin ito. Ito. Hindi na natin pinanood yung huling bakbakan. Wala ho, naubos ho yung 30 minutos. Wala rin na pala. Kakahanap ho ng mga basurang ebidensya. Oo, wala rin kwenta panoorin. Pero dito tayo, napakaswerte dahil still si Bibi Sara ay nangunguna dito sa pagkapresidente. Iyak na naman ho yung mga Dorobo. Asar talo sila dito sa balitang ito. At mamaya, pasadahan din natin, yung nababalitang naaresto na at napadala na sa dahig si Senador Bato na wala naman po palang katotohanan. Walang natin kung may katotohanan ba o wala. Dahil sa ganon din ang ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Kunwari, wala. Pero nandun na pala sa dahig. Si VP Sara, mas mataas at nangunguna ang survey. VP Sara patuloy na nangunguna sa 2028 presidential survey ng Octa Research. Yak. Ang detalye ay hahatid ni Madeline Villar Muratillo. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential survey. Sa tugon ng masa nationwide survey ng Octa Research, nakakuha si VP Sara ng 43%. Pinakamataas na porsyento na nagsabing si VP Sara ang iboboto sa pagka-presidente ay sa Visayas at Mindanao na nasa 51% at 76%. Sa pool. Habang ang sumunod naman sa kanya na si Naga City Mayor Leni Robredo nakakuha ng 34%. Nako. Parehong nakakuha ng 34%. Asa ka pa. Lahat na masurvey dyan kay Ate Lugaw, wala rin naman yan. Sino magsasabi na mas malakas siya kay VP Sara? Yung mga survey nga niya, pinapalabas na mataas na raw yung ratings niya, mataas na raw yung kaysa kay VP Sara. Halos wala namang katotohanan. Ngayon, lumalabas dito sa NCR, kuha mo. Pero totoo bang 34% ka sa NCR? Baka mamaya magulat ka. Landslide si VP Sara mula Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Sa NCR, sina Robredo at Duterte. Habang mababa naman si Robredo sa Visayas at Mindanao na nasa 26 at 6%. Ginawa ang survey mula July 11 hanggang 11 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview. Ang respondents ay 1,200 na nasa edad 18 pataas. Sabi ng Octa, non-commissioned ang survey na tumutok sa hypothetical head-to-head vote intention match-up sa pagitan ni VP Sara at Mayor Leni sa 2028. Alam na. Wag na kayo umasa na mananalo pa yung manok nyo. At sino man ang ilaban nyo kay VP Sara, sigurado tiyak, laglagan to ka. Ngayon, pasadahan natin itong mismong DILG Secretary na ho. Ang nagsabi, hindi kulang paniniwalaan ito. Baka mamaya, gawa-gawang kwento na naman. Itong mga nababalitaan natin at magulat na lang tayo kinabukasan, nasa dahig na. Wag naman sana. Pero tingnan natin kung ano yung paliwanag dito. Kayo ho ba, sumasang-ayon ho ba kayo na hindi nahuli si Senator Bato? I would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to The Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Sakaling naman ma-arrest din na talaga, wala naman siguro reason pa para tabo, mga Of course, we're always open. We're always transparent naman. Kung ano nangyari. in the dark yung No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always, Ginawa nyo nga, sinikret nyo kay Tatay Digong Tapos wala kayong secret operation. Sino niloloko nyo? Diba?
Noong una, wala raw, kay Senator Bato nga, di ba? Ay, hindi namin na-arresto yung si Senator Bato. Oo, pagdating ho ng gabi, ayun na, gusto na ipa-arresto ng mga ahente. Ganon din dito. Pwede na lang sabihin sa ngayon na wala. Oo, walang inaresto. Pero ho, wag ho kayo papakasigurado. Baka mamaya ho talagang nasa dahig na o di natin alam. Pero sabi ko nga, kung sila ang nagsasabi na wala, di sabi nyo yan eh. It's transparent in what we do. Anong procedure sir kung sakaling ma-arresto si Senator? All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin. Kayo, naniniwala ba kayo? Ako, medyo alanganin pa ako pag ito mga nagbalita. Oo. So, napanood nyo ho ba yung huling banat? Hindi ko na ho kinunten kasi nadismaya ako. Dahil doon sa bakbakan, nakala ko matindi ang mangyayari. Ang depensa, si Atty. Christie, kasi may motion na naman itong si Kapunan na gusto raw yung mga dokumento kasi hindi humahagilap ng mga witness kung ano yung unang babasahin na script. Madami hong basuran dala eh. Yung mga nakabox, yun ho yung mga ebidensya na wala namang patutunguhan. Tignan niyo yung appearance ng nung abogado na hiniring na tinrial nung kahapon at saka kanina. Tapos na ho ang kanyang karakter. Ibig sabihin, wala na ho siyang appearance kasi nakapagbigay na ho siya ng kanyang mga sinabi na alam mo naman, hindi natin paniniwalaan yung iba at yung iba naman na mahilig maniwala sa chismis, pinaniwalaan. So, lumabas, ginisa ho muna bago binitawan nito ni Mamang Escudero itong witness. At katunayan, hindi rin napatunayan kung meron ho ba talagang pagkakamali o meron ho bang nilustay si BP Sara, wala rin patunay. Kung meron pagkukulang, idiretso sa ombudsman. Ang ombudsman ang magkakaso. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi rin makakapag-desisyon ang ombudsman dyan dahil kailangan nun ng 16 na boto dahil ito ay impeachment trial. Malabong-malabo ito mapunta sa Supreme Court at sa ombudsman. Tatrial mo muna si BP Sara kagaya ng ginagawa ngayon. Tinatrial siya at kalaunan, halimbawa natapos na ho yung 92 days na paglilitis dyan sa Senado, maubos man ang budget, maubos man ang pondo, at least nakapag-trial sila, paldo. Bukod doon, kung halimbawa, nagdesisyon na, walang makuha talagang ebidensya, dahil pinasikot-sikot lang tayo, nasayang ang oras, mayroon kang gagawin, nanood ka ng napakahabang oras, mula umaga hanggang hapon, wala rin ho napatunayan ng mga witness nila. Ngayon, ikaw, discretion mo na yun kung maniniwala ka ba sa mga paninira ng mga congressman, yung mga contractor, yung mga magnanakaw, yung mga buaya yan, na meron ba talagang dinorobo si Vice President Sara Duterte. Ako ho, wala ho akong paniniwalaan dahil paninira lang lahat yan. At bukod doon, alam naman natin, asar na asar sila kasi gusto nila talaga i-convict, ma-disqualified para yung tinik sa mga lalamunan nila, tuloy ang paldo pagdating ng 2028 dito sa mga durobo. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi sa survey, malakas ho si BP Sara. Tapos na ho ang kwento. Wala na hong pag-uusapang madami dyan. Hindi na ho mananalo ang mga manok na mga, sino ba yung gustong itapat nito ni Bangag dito kay BP Sara? Kahit itapat nyo na kung sino ho pinakamagaling yung manok. Kahit meron pa kayo sinasabing taga-Pasig, kahit meron kayo sinasabing taga-Bicol, itapat nyo na ho. Basta yung pinakamagaling yung alam nyo. At yan ho hindi uusad at hindi mananalo sa Agila ng Davao. At dito tayo sa shoutout segment natin. Shoutout tayo kasi talaga namang marami ho ang gusto magpa-shoutout. At pasadahan nyo ho yung video natin kaninang umaga. Mukhang hindi nyo ho napanood. Andyan lang ho yan ha. Tignan nyo. Mula kay Esme Rablay. Esme Rablay. Shoutout po sa iyo ha. Starix, William Kabiling, shoutout po. Vergie Baculio. Agam, shoutout po sa iyo. Gloria Malabanan. Sedi, shoutout po sa iyo ha. Jose Favorito. Virgilio Sampao, Alex D. Shoutout po sa iyo. Lawrence
Shortega, shoutout po. User Almer Berador. Pablo Beltran, shoutout po. Doreng Scree. Dito, Chris Mundo, shoutout po sa iyo. Florence Mamalu, The Survivor Mix Vlog. Diego Barenos, shoutout po sa iyo. Jem Figen. Joycelyn Casol. Oo, Luis Rupak. Boswaldo. Ann Mr. Shai Larry. Ang hirap naman to. Shail Laer. Shoutout po sa iyo ha. Chona Clemente. Felimandayog. Rosita Nuas. Likunanan. Jedi Saduka. Matilda Rius. RP Jam Gamers. Lawrence. Shoutout po sa inyo ha. At Renato Piamonte. So, konti lang kasi konti lang yung nanood na. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung hindi po kayo na-shoutout, pasadahan nyo, tadtarin nyo ng komento at panoorin nyo po. Kasi natatabunan ho yung mga komento. Hanggang sa muli ho. Bye-bye!